Mapapansin nyo po dito, ayan po yung mga tanim po nila. Oh. May mga okra po sila dito. Ayan, oh. Ang lalaki na ng okra. Dito lang yan sa tabi-tabing bahay po. Pakasipag ka lang, mayroon ka ng aanihing gulay mga ka-viewers. Dito lang talaga sa probinsya ang ganito. Nakakalibre ka na ng gulay. May maibebenta ka pa. Kung minsan may pamimigay ka pa sa mga kapitbahay natin mga ka-viewers. Siyempre, ang bawat bahay dito, karamihan din dito nag-aalaga sila ng mga baboy, hindi lang gulay. Tatrabahuin lang naman nila to mga ka-viewers tuwing umaga, tapos sa hapon, para hindi mainit. Yan, mayroon silang ampalaya dyan. Yung ampalaya na yan, tumatagal din yan eh. Basta maalagaan mo, tatagal sila ng 6 na buwan yan o higit pa. Kapag hindi na sila namumunga, pwede mo na silang pagtalbusan ng dahon ng ampalaya. Itong mga okra na to, sandali lang din ang buhay nito eh. Hindi sila tumatagal. Pero mabilis silang lumaki. Yun nga lang. Mabilis din silang tatanda. Buwan lang din ito. Usually mga 3 buwan wala na ito eh, hanggang 4 na buwan. Pero marami ka nang mapipitas sa kanila diyan mga ka-viewers. Ito naman, mga sitaw naman itong nandito sa may mga buho. Ayan. Ito talaga sandali lang ang buhay nitong sitaw na to. Tatagal lang ito ng 2 buwan. Mula nung itinanim. Kasi mabilis silang mamatay ito eh. Kuya, ano pang mga tanim yung halaman? Mga sitaw po sa kabila. Sa kabila. Pwede natin puntahan mamaya, kuya. Ay, mamaya pa. Ayan tagtatabas po siya. Nagtatabas pa si kuya. Mamaya pupuntahan po natin yung kanya pang ibang bahagi ng gulayan niya. Ayan, tatabasin pa ni kuya yan. Para mapagtataniman niya pa. At the same time, walang ahas na titira dyan sa kanyang garden. Hindi siya makakagat ng ahas. So, for the safety din yan, at the same time talagang walang kaagaw sa nutrients yung kanyang itatanim na gulay mga ka-viewers. Ganito lang kasimple ang buhay dito sa probinsya. Simple lang, napakapayak. Hindi masyadong mataas ang stress level. Hindi katulad sa mga lugar na kung mga syudad, init pa lang doon, nakaka-stress na. Traffic, nakaka-stress. Pero dito sa probinsya, napakahayahay ng buhay. Tingnan nyo naman po ang view natin, no? Palayan po yan. O, diba? Tanggal ang stress mo dyan. Diba? O, yan. Si kuya napakasipag niya, o. Mamaya matutunghayan natin mamaya ipa niya pang mga gulay, mga ka-viewers. Dito talaga sa probinsya, pag masipag ka lang talaga, hindi ka magugutom. Hindi ka magugutom dito pag masipag ka sa probinsya. Gumagawa po siya ng pala-pala niya para sa kanyang ampalayahan. Ayan si kuya. Talagang sipag lang ang puhunan niya ni kuya para magkaroon ng gulay. Yan, habang hapon na actually, hindi na mainit. Ayan, mainam ng magtrabaho.
Kayo lang talaga ang gumawa nitong pala-pala, kuya? Kayo lang? Oh, si kuya lang. Bagay, hindi naman siya ganun kahirap itayo yan. Basta maabilidad ka lang, tatayo talaga ang pala-pala. Syempre, ng ampalaya ni kuya. Ayan, ayan, meron din pala si kuya dito na kaunting talbos ng kamote. Masarap po to sa sinigang. Ayan, may mga kaunti pa rin siya dito ng mga sitaw. Kaunti-unti yan. Pag pinagsama-sama mo, marami kang ma-harvest. Di ka nabibili. Malaki-laki na rin ang matitipid mo. O, diba? Napakaganda dito sa probinsya talaga. Province vibe talaga ito eh. Ayan, dito tayo sa Barangay Dampay. So maglalagay pa siya doon ng poste para matibay. Kahit na medyo malakas ang hangin at may bagyo, hindi bibigay ang pala-pala niya. Ayan, itatali ni kuya yan. Hindi niya itatali pero parang ipapako ni kuya para matibay na matibay. Para mas matibay.
po ang gulayan sa bakuran. Yan, para makatipid kayo kuya, kung ano yung available na materialis sa paligid, yun na yung gagamitin nyo. Tama naman. Siyempre katulad ng mga kawayan, buho, yan yung gagamitin sa pagpapatayo ng pala-pala.